Tikom ang Malacanang kaugnay sa pinakahuling insidente ng pangaharas ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea kung saan 8 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan. Kumpiyansa naman ng ilang political analysts na may nakahanda ng operational mechanism ang Marcos administration sa harap ng nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea. Eden Santos sa balita. Sa kabila ng pagkondena ng Amerika at iba pang bansa, nananahimik pa rin ang Malacanang sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na naputulan ng daliri ang isang tauhan ng Philippine Navy mula sa 8 nasugatan sa banggaan noong Lunes sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea sa isang resupply mission. Bagaman walang napatay, inaasahan ng taong bayan ang tugon ng Pangulo sa sinapit ng 8 sundalong nasugatan. Magugunita na matapang na sinabi ni Pangulong Marcos sa isang interview sa Singapore matapos dumalo sa 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue na what would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy. Well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Naniniwala naman ng isang political analyst na may nakahanda ng operational mechanism si Pangulong Marcos sa harap ng mga ginagawang panghaharas ng China. Sinabi ni Dr. Froilan Calilong na maaaring hindi pa nailatag ni PBBM ang operational mechanism sa publiko. Subalit tiyak na may mekanismo ang bansa na binuo din ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Interagency Task Force on West Philippine Sea. Dagdag pa nito na dapat ipakitang handa ang Pilipinas sa mga ginagawang harassment ng China. And I think it's a good thing that the President has been very adamant in saying that we are and we will never condone any kind of international pressure, especially coming from China, dahil alam naman natin na yung pinaglalaban natin ay yung talagang tunay na act. Itinuturing naman na magandang senyales ang ipinapakitang katatagan ng Pangulo at hindi nagpapadala sa anumang pressure lalo na mula sa China. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.